Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pong pagbasa ng mga panahon na yon ay may mga taong gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon at nakagagawa sila ng kababalaghan. Maaring sila nakakapagpagaling din sa mga may karamdaman, nakakapagpalayas din ng masamang espiritu sa mga taong inaalihan at inaalipin. At may mga alagad na nakakita na sila ay gumagamit nga ng pangalan ng ating Panginoon. At sabi ng report ng kanyang mga alagad, ay pinatigil at pinagbawalan. Maaaring sinabihang, huwag ninyong gamitin ang pangalan ni Jesus sapagkat hindi namin kayo kasamahan. Maaaring hindi rin nila kakilala, kaya pinagbawalan. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesus, sinaway sila at sinabihang, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat walang taong gumawa ng mabuti, walang taong gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang magsasalita ng laban sa akin. So anong ibig sabihin? Kapag mabuti ang layunin sa pagpapahayag at pagpapagamit ng ating Panginoon o pagpapagamit ng tao sa ating Panginoon, ay hindi dapat pinagbabawalan sapagkat yun na ay pagpapalaganap. Ang nangyari sa mga alagad ay pinipigilan na maipalaganap at maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi ng Panginoon? May mga taong gagawa ng mabuti sa aking pangalan at hindi sila gagawa ng mga salitang laban sa akin, sapagkat ang nag-iipon ay kapanig natin. Ang mga taong nag-iipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay huwag nating ituring na kalaban, huwag nating ituring na kaaway, kundi sila ay mga kapanalig sapagkat sila nag-iipon ng mga kaluluwang dadalhin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong libro, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Nakakagulat na mayroong mga nagpapalayas ng masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus na hindi nila kasamahan. O, di ba? Totoo naman. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan, kahit sinong gumamit ay sumusunod ang masamang espiritu. Bakit? Para patunayan lang na ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan sa masasamang espiritu. Kahit sino pa ang gumamit, ano pa ang maging layunin nito, ang mahalaga, lumaya yung taong inaalihan ng masamang espiritu. Higit na nakagugulat ang kaibahan ng reaksyon ng mga alagad kung iahambing kay Kristo, di ba? Kagulat-gulat talaga yun, katakataka yun. Bakit? Pinagbawalan nila yung tao hindi nila kasama, hindi nila kakilala, nakapagpalayas ng masamang espiritu sa tao. Protective sa kanilang turf ang mga alagad. Mapagbantay sila kung sino ang kasali at sino ang hindi. Oo nga naman. Parang sa kapanahonan din natin ngayon. Ang binabantayan talaga natin yung mga kapwa kapanalig kung kapanalig nga ba o hindi. Nagbabantay tayo sa mga tao kung kapanalig ba o hindi. Kung kalaban nito, itsapwera, di ba? Kung hindi natin to kilala, itsapwera. Lumayo kayo sa amin, dito lang kami, wag kayo sumama sa amin, di ba? So ano nangyayari? Mapagbantay sila kung sino ang kasali at sino ang hindi. Kami-kami, tayo-tayo ang kanilang mindset. So, walang pinagkaiba yan sa ating panahon. Kami-kami, tayo-tayo, di ba? Yung ating mindset. Nang pinatigil nila ang tao nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus, para bang sinabi nila, sila lang ang may karapatang gumawa nito, di ba? Papang-angkin. Huwag nating sarilinin ang ating Panginoon. Huwag nating sarilinin ang biyayang galing kay Jesus. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan. Ang kaligtasang dala ng ating Panginoon sa mundo ay para sa lahat ng tao, hindi sa iilan lamang, hindi sa isang community, hindi sa isang simbahan, sa isang kongregasyon. Si Jesus ay para sa lahat ng tao. Samantalang para kay Kristo, hindi mahalaga ang boundaries o affiliation. Sapat na ang akuin ang misyon ng Diyos at kumilos sa kalooban ng Diyos kahit hindi nabibilang sa hanay ng mga alagad. Ano po yun? Ang dapat nating tingnan ay yung misyon ng ating Diyos sa ating buhay. Yung kalooban ng Diyos sa ating buhay at sa ating kapwa, sa ating buhay paglilingkod. Kahit na hindi sila nabibilang o mga kasamahan sa ating grupo. Ito ang attitude ng ganap at tunay na pag-ibig. Palaging kumukonekta, perming nakaugnay. Hindi dapat naglalagay ng boundaries, ng pader, ng tulay, ng hangganan. Dapat nagko-connect. Diba? Nag-uugnay tayo sa ating kapwa. Makikita ang koneksyon at pagkakaisa ng lahat sa halip na kung ano ang naghihiwalay.
Binibigyan pansin ang mga puntos ng pagkakatulad sa halip na pagkakaiba. Higit sa lahat, mismong si Jesucristo ang nakikitang batayan ng pagkilos at pagkakaisa tungo sa kaharian ng Diyos. Dapat ang maging batayan at ating tingnan ay ang pagkilos at ang pagkakaisa para sa kalalagan at ikalalago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Marami pa rin ang nagtatalo at pumupuna sa bawat isa. Kung pagyayamanin lang sana ng bawat isa ang pag-ibig ni Kristo, sisibol ang pag-unawa at pagkakaisa. Ano daw po yun? Ang ating pong pagyamanin ay ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, ang isang misyon, ang isang diwa, para ang mga tao ay mailapit sa pakikipag-isa sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang ating lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagiang mag-Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!